Good evening po mga kapatid sa ating lahat. At ngayon po ay ating Straight from the Word na activity. At nasa chapter 5 na po tayo ng ating pinag-aaral na Thessalonia. Siguro po bago tayo mag-aaral ng salita ng Lord, i-commit po natin sa Diyos yung ating pag-aaral. And let us pray. Aming Ama, salamat po sa iyo muli sa pagkakataon po na makapag-aral kami ng iyong salita. Dalangin po namin ang iyong karunungan at iyong gabay, ang sumaamin through the Holy Spirit, and enlighten us and challenge us as we study your word at maging relevant ito, Panginoon, sa buhay namin at sa mga marami naming tanong sa buhay with regard po, Panginoon, sa mga bagay-bagay na nangyari. We bless you tonight at nawa po kasama ko po ang inyong mga anak para po sama-sama kami mag-aaral ng inyong salita. Once again, sa iyo po ang papuri at pagluwalhati sa pangalan po lamang ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, so proceed na po tayo sa ating gawain. Tignan po muna natin itong mga illustrations na ito. Ayan po, makita po natin, nakalagay naman warning signs. Yan po yung mga signs ng warning. Sa Tagalog po, of course, ay babala. Ayo. And then, ayan, yan po naman ay makita natin usually sa sa mga sasakyan, no? Sa dashboard ba tawag diyan. Ayan, no? Ayan po kung warning kung kulang na ang fuel or ang oil, no? Or anything na mahalaga para sa safe na pagdadrive. Nandiyan po 'yan, no? Kinukul yung attention, bibigay ng warning. Ayo. Then of course, ayan, napakalaking warning. No, ano bang ginagawa niyan? Sign warnings are designed, mga kapatid, for protection and preservation ng life, ng property, and even environment. Di po ba, halimbawa, sa pangingisda, bawal po yung paggamit ng dinamita, di po ba? So, merong batas doon, may warning na kapag gumamit ng dynamite sa fishing, huhulihin. Naintindihan po ba natin? May mga warning signs sa mga traffic lights. Opo? Kapag ang may parating na mga bagyo, di po ba? May mga warning signs na inabisuhan tayo na hangga't maaari wag nang mag-travel by sea or even by air kasi nga po delikado. Or pag may mga train, di po ba? No? Lalo kapag ang train ay nasa kalye, di bale kung elevated, no? Walang problema. Kasi walang pwedeng, kumbaga, hindi pwedeng bumanggahin sa mga pedestrian o sa anumang sasakyan sa baba kasi nandun sa itaas. Pero lahat po yan ay may mga warning, di po ba? Nagbiblink yung pula. Kayo? And kapag in-ignore po natin yan, no, sa natural, yung mga ganyang warning signs, delikado po yun because it will affect our life, our existence, no po. Pero din po sa spiritual environment, sa spiritual realm, mga kapatid, sa relasyon natin sa Diyos, sa future, sa end time, yung mga nangyayari ngayon, mga kapatid, bago dumating po ang Panginoon, may mga signs po na binigay, no, ang Bible or warning signs para po maintindihan natin bakit nangyayari yon, and at the same time para ma-prepare tayo. And we can act accordingly base doon sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin. May kinalaman sa mga spiritual na bagay. Alam po? At alam ko po, lahat po tayo ay hindi pwedeng walang alam tungkol sa nangyari. Last week nangyari yung conflict between Israel and Hamas, no? Mga Palestinian, no? Kung makikita niyo po sa internet, maging sa YouTube, no, o sa ibang mga social media platform, makita po natin yung mga kapatid, muli parang nabuhay yung mga tungkol sa Bible, sa sinasabi tungkol sa salita ng Diyos, kita natin mga sermons na may kinalaman uli sa mga end time event, no. Kumbaga, kung napupukaw lang, naalala lang ng marami yung significance
ng mga sinabi ng Lord, no, kapag yan may dumarating yung ganyan. At ito nga pong nangyayari sa Middle East, ito po ay hindi ganon kasimple. Kanina lang ang pinaka-latest po ay ang isang ospital sa Gaza, no, ay nabomba po at 500, at least 500 ang namatay. May mga bata, matanda, may mga babae, lalaki. Nagkaroon ng counter accusations. Sabi ng Hamas ang Israel daw, no, ang binaksak ng missile. Pinapanood ko po kanina sabi naman ng Israel, mukhang sa rocket 'yun ng mga Hamas na nag-fail. Tumama doon sa hospital. Kaya yun po. So, at makita po natin kung titignan po natin yung sinusubaybayan po natin ito, mukhang again, historically, palagi po ang Israel ang nasa bad light dito. In fact, ngayon po ay kahit ang Western media, no, CNN, yung BBC sa England, United Kingdom, lahat po ng yung mga ABC, yung mga news po na yung media na talagang mga sikat. Ang makita po natin na sa kanilang pag-report, medyo bias sila against Israel. Hindi na po ito bago, mga kapatid. Hindi na po ito bago. At sa mga Israelita, hindi na rin bago yung sila, ang kanilang nation, o siya bilang mga tao ay gustong pahirapan o gustong i-discredit or even i-destroy. Alam po nila yan since biblical times at alam po natin yan. Simula nga sa Egypt, no? So, ngayon po makita natin na bakit, tanongin niyo ako, bakit delikado? Kasi nga, ito yung isang linggo na, tapos medyo sa buong Europe, ang daming demonstrations against sa Israel, no? Parang mukhang ang yung pong militant na Hamas, no? Sila po yung parang nakakampihan dito. So, mga kapatid, by all indications, lumalala, kumakalat ito. So, kapag nakialam pa ang ibang mga bansa, mga Arab states tungkol dito, lalo ngayon ang Israel ay mukhang hindi aatras na pasukin itong Gaza, no? Parang puksain na itong sinasabi ng mga terrorist na Hamas ay nandun po yung posibilidad, mga kapatid, na mag-escalate itong giyera. At kapag nag-escalate po ito, maapektuhan po nito yung buong mundo. Tandaan po natin, sinasabi ko sa inyo, the epicenter of the future event is Israel. Kung ano po ang nangyayari sa Israel, doon po tumatakbo ang mga prophecy po ng Biblia. No? So, may kinalaman palagi dito ang salita ng Diyos. No? Meron palaging kinalaman ang future. So, kung ano po nangyayari sa Israel ngayon, ito po ay mga fulfillment na sinabi ng Lord some 2,000 years ago. So, pero ngayon nga po, dahil kaya ako nabanggit ito, kasi nga po, tempo naman, ito po yung nasa chapter 4 nga po yung mula verses 13 hanggang 17 up to chapter 5, may kinalaman po sa end time itong ating topic. Kaya nga po, mas relevant ito kasi yung nangyayari ngayon. Kaya po ang title natin, yun pa rin, Our Future Hope. So, ang haba ng intro ko, mga kapatid, just to give you the perspective, no? Makita niyo po kung ano yung uusapan natin. So, hindi ko ito matapos ngayon. Okay lang po. Title, ayan pa rin ata, no? Hope Beyond the Grave. Pero, yung subtitle niyan is Our Future Hope. Okay, Our Future Hope. Merong pag-asa in spite ng end time events. Okay, So, tingnan po natin ang passage natin. Basahin ko po ng buo ito kasi para magkaroon tayo ng ma-contextualize natin yung pag-uusapan natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang chapter 5 hanggang verse 11. So ito po sabi ng salita ng Diyos. Sabi po, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Then, now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety,
Destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. No? And then sabi, but you brothers and sisters are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Amen. So, ito po, ang haba ng passage natin. O nga po hindi natin ito matatapos. So, I will read this slowly, no? Para po, makasunod tayong maigi. Okay ho. Mga kapatid, una po, sa Matthew 24 verse 3, no? Tignan po muna natin siguro yun, no? Meron po tayo kasing passage, no? Sa Matthew chapter 24. Sabi po sa verse 3, ito po yung context niya, no? Sa Matthew chapter 24 verse 3, ito po yung kayo po basahin ko na lang, no, kung wala diyan. Sabi po, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, ayan po. The disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Kaya po, tinanong po ang Lord ng ganito, ang tanong po ng mga apostles po, ganito po, no? When, kailan, no? When will this happen? Pangalawang tanong po, what will be the sign of your coming? Tapos yung and the end of the age. So ano yung sign ng kanyang coming at end of the age? Okay, kasi nga nakita nila yung templo, kaganda-ganda daw, sabi ng Lord. Sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang generation ninyo. Babagsak lahat yung buong templo ngayon, babagsak. Ang isang buong bato, walang matitira diyan. Kaya nagulat yung mga disciples. Paano mangyari yun? Napaka-grand ng temple, napakatibay niya. It was built for so many years. Ano yung sinasabi ng Lord? Sabi nga ng Lord kasi darating yung end time. Okay? So, ituloy natin. Okay? So, una po. Okay. For the disciples, being aware and informed about the end times events is crucially important. Kita niyo po mga kapatid, para po sa mga disciples, yung maging aware sila o alam nila, informed sila tungkol sa end time, mahalaga sa kanila yon. Ang dapat po mahalaga din sa atin. Hindi po tayo, no, isang naakusahan po tayo na parang lagi tayong nakatingin doon sa dark side ng buhay, no, o sa dark side ng history. Hindi po. Hindi po. Kasi po kahit po ang mga alagad kasi alam po nila darating talaga na this world will not get any better. This world will get worse sa pag-ikot po ng panahon. Palala po. Yung sabi sa Timothy, no? Days will come na masyado magiging matindi ang kasamaan. So mahalaga po na inform tayo at aware, katulad po ng mga disciples. Mahalaga sa kanila, Lord, ano ba mangyayari sa end time? Ano bang mangyayari sa end time? Anong dapat gawin namin? Ano yung mga kalatandaan na kayo po ay darating na? Kaya po, pinapag-aralan natin ito at nilagay ito sa salita ng Diyos kasi mahalaga po talaga yan. Ngayon po, ano po ang naging tugon ng Lord? Ito po. Sabi po sa verses 4 through 8, Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom.
There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Hindi ko na po, kasi po, mahaba po yan. Marami sinabi po ang Lord yan. No? Yung iba, nire-emphasize niya. Yung iba, may mga bagong element tungkol sa end time. Pero tingnan niyo po, ito yung picture na ito yung image 3 na sinabi ng Lord, which at this very moment, and since the past years, decades, centuries, no, nangyayari na po talaga yan. Kaya siguro tatanungin niyo ako, Pastor, nangyayari naman talaga yan. May gera dito, may gera doon, nagkagera ngayon, nagkaroon ng famine noon, nagkaroon ng famine ngayon, nagkaroon na dito ng kalamid doon, ngayon meron din. Oo, tama ho. Ang sinasabi po dito ng Lord, ito po yung magiging trend ng mundo. There will be catastrophes, there will be yung mga calamities na ang proportion niya hindi na ganun kadali, hindi na ganun ka-normal. Of course, halos 3 years ago, di po ba yung tinamaan tayo nitong pandemic, no? Nakita niyo po, bago dumating yan, ang pinakauli, 100 years before, tapos na ulit, eto 100 years after. Pero ito lang mga kapatid, no? Pero talagang signs, no? Sinasabi talaga ng Lord, ito mangyayari talaga. And this is a fact. So, hindi natin basta pwede itong ignore or i-evaluate natin in the light ng historical lang, geopolitics lang. Ano din yung mga elements na yan? No? Bakit ba nagkakampihan? Bakit ba ang Iran kampi sa Hamas, ang US kampi sa Israel, ang Saudi, siyempre Arab yan sa Arab. Kasi nga po, geopolitics, yung politika, yung yaman, no? Yung prestige ng bansa nila, yung security ng bansa nila. But on top of that, mga kapatid, may spiritual, may spiritual power play dyan na mas tayo lang nakakaalam kasi tayo lang naman yung naniniwala sa salita ng Diyos. So yung nangyayari po ngayon sa Israel, di lamang po yung basta na na natural na politics, geopolitical ang kaniyang pinagmulan. Di po. There is much more to that. Naintindihan po ba natin? At alam po yan ng mga Israelita. Alam po nila yan. Kasi ilang beses na silang kaganyan eh. Di po ba? Ang pinaka-recent memory nga, yung Holocaust, na kung saan talagang pupuksay sila ng Nazi Germany noon, no? At kung hindi nga lang, of course alam natin lagi ang kamay ng Diyos nasa kanila kaya pinipreserve sila. O ngayon, eto na naman po. Kayo, tapos sabi rito, all these are the beginning of birth pains. Simula pa lang daw yan. No? Simula pa lang. Pero mind you, kaya nga nasabi ko kanina, sinusundan ko po itong balitang ito. 1 week na kung nangyayari sa palala po ito. Di po pag hindi ito na-resolve mga kapatid, kakalat po kasi ito eh. Kahit malayo tayo sa Middle East, tatamaan po tayo. May mga implication po yan. No? Pag nakailam yung mga Arab nations sa Israel, mga kapatid, yung potential na mas mabigat ang mangyari kapag hindi ito na-resolve, mga kapatid, we can just observe na lang kung anong pwede mangyari. But hanggat maaari nga po sana magkaroon ng resolution. Okay? Nung gusto nga ng mga alagad na maging informed at aware sila ng end time events, hindi naman po sila dinisappoint ng Lord. Kasi sinagot naman sila. Sabi nga po, Jesus affirmed their concern about the end time by revealing some alarming details of it. Yun nga po, yung sinabi natin kanina, no? So nag-reveal ang Lord ng mga ilang details, no? Kumbaga ito yung general perspective. Ito yung kumbaga in a nutshell, ito yung mangyayari. Mga giyera, tagutom, calamities, no? Packets of wars, no? Lahat ang daming mangyayari, no? Ayun, ang maganda mga kapatid, sa verses 16 and 17 ng chapter 4 ay binigyan tayo bilang mga Kristiyano, binigyan ng assurance ng Lord. If and when dumating na itong end time na nga ito, napalala na nga po ito, no? In fact, the end time began noong ang nag-ascend ang Panginoon. But dire-diretso po, no? Palala ng palala. Binigyan tayo ng assurance that tayo po ay ipipreserve yung church, yung mga Christians, ipipreserve ng Lord for protectionan. At yun nga po yung tatawag natin na i-rapture tayo ng Lord. So, okay po, siguro ito lang po yung matatopic natin ngayon.
Hear this. The catching up away, ayan. The catching up away of the church by Jesus in the air. Snatching away is another word used with the same idea of a sudden act or event. Ito po yung rapture, sinasabi natin. Yung po yung sinasabi ni sa verses 16 and 17, basahin ko uli, no? Ang sabi po diyan ay for the Lord himself, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sinabi natin yan last time, nagwo-worry, nalulungkot yung mga Thessalonian Christians, ano na nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, churchmates na nauna na. Sabi ng Lord, bubuhayin sila. The dead in Christ will rise first. 17, after that, we who are still alive, no? Kita nyo, we, no? So, particular si Paulo, we, hindi lahat, we, sino yung we? Yung mga Christians lang, no? We who are still alive, no, na during that time, and our left will be caught up together with them to the clouds. Kaya po, kita nyo po, kahit si Paul, naniniwala siya na, doon sa lifetime nila, darating na Kaya magkakaroon na ng rapture At yun palagi, di ba, sinasabi sa inyo, ang thinking ng first century church. Sa tindi nga po kasi ng persecution at ng isolation. They were expecting that Jesus will return in their lifetime. And of course, 2,000 years have passed, eto pa rin, wala pa rin. Anyway, tuloy natin. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them to the clouds. Para to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord. Yan, kulang lang. And so we will be with the Lord forever. Okay Yung rapture po, no, imimit po natin ang Lord sa air. Hindi naman siya bababa Yung second coming po, yung pagdating niya talaga para i-establish yung kanyang earthly rule after ng tribulation, magta-touchdown po siya sa Mount of Olives. Yung pong sa Acts chapter 2, di po ba, sabi nung anghel, ano bang tinitingin-tingin niyo dyan? The same Jesus who ascended will in due time, pinaparaphrase ko lang, in due time will return on this mountain para mag-rule, mag-reign. Kaya po itong sa Thessalonians 4:16 to 17, para po ito sa mga Christians. Pakinig po ba tayong lahat, mga kapatid? Well, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga minority na nga tayo naniniwala dito kasi ang dami na naniniwala na wala namang rapture Papasok tayo sa tribulation, wala naman yung revelation kasi po iba naniniwala, maraming mga evangelical, mga group na yung revelation ay historical na lang yan, nangyari na yung pagdating ng Panginoon, yung unang coming niya, yun na yun. Tapos eto na, nag-reign na siya rito. Naintindihan po ba natin? Through the church. Okay yun yung paniniwala nila. Ang church ang magbabago ng mundo. Darating ang Panginoon para i-offer ng church, paano na tayo nag-ano sa mundo. Kumbaga, tayo po yung ang paniniwala nila, yung church ang agent ng transformation. So, paliwanag po salita ng Diyos, mga kapatid. Walang pwedeng magbago sa mundo kundi ang Panginoon lang. Unless and until He comes again, o He returns, mga kapatid, ang mundo ay mananatiling ganyan. The church cannot change this world. We can only influence the world. Kaya nga po, di ba, nangangaral tayo, evangelize tayo, tayo, kasi gusto natin sila makakilala. Yun lang po pwede natin gawin. Yun ang sabi ng Lord. We preach the gospel, you share the gospel, the good news, and disciple them. Pero yung thinking po na itong church ang magbabago sa mundo, tapos pag maayos sa isang mundo, darating ang Panginoon, ayun, yung church niya ang naging parang main agent. Hindi po ganoon, no? At yun po yung paniniwala ng iba. Saka sila po ay mga preterist. Ibig sabihin po, pass na. Ay yung revelation, yung Damien, puro pass na yan. No? Kaya hindi na sila naniniwala sa revelation. Kung nag-sermon man sila, nag-aaral sa revelation, purely pang lang, yung sabi na natin yung lagi sinasabi, di ba? Yung pang lang, yung pang devotional, parang yung moral lesson. Pero sa atin hindi.
tayo, naniniwala tayo na marami pa ang hindi napupulfill na prophecy sa Revelation. Ayo. Kaya nga po sa atin, hindi natin, ang Revelation, hindi natin tinatopic, pinapag-aralan as bilang ano lang, as source lang ng ano, ng sabihin natin, ng insight. No? Hindi po. At the same time, sinasabi natin na yung mga sinasabi sa Revelation, it will come to pass. It will come to pass. Kasi po, ang dami sa Revelation ang sinasabi doon na hindi pa talaga nangyayari sa mundo. Ayun. Ngayon nga po, dahil nga naniniwala na wala naman yung Revelation, tapos na yan. No, nag-rule na si Jesus through the church. Yung paniniwala nila. Pero sabi po, maliwanag sa salita ng Diyos. And even the Jews themselves believe na magkakaroon ng earthly reign sa throne ni David. At hindi na si David, of course, si Jesus yung pinaka na mula sa throne of David, siya yung mag-rule dito. I won't go doon sa detail ng technicality ng millennium kasi hindi natin topic yan. At yung mga bago rito, mahirapan pa kayo. Pero sa atin na medyo matagal na, alam ko somehow may idea po kayo. Pero ito na sinasabi natin, mga kapatid. Ano sinasabi natin na meron pong rapture, no? Meron pong rapture, okay ho? Ngayon, ang isang sinasabi nila ay kasi wala naman yung salitang rapture sa salita ng Diyos, sa Bible. It's true. Pero kahit nga yung Trinity, wala rin naman sa Bible yan. Kahit nga yung Biblios, yung salitang Biblios, ibig sabihin nun sa English Bible. Kahit nga po yung the word Biblios, wala siya hindi niyo siya makikita rito. Yung Trinity, hindi natin makikita rito. Pero nandun yung concept. Ito ba? Nandun yung idea. Kaya naniniwala tayo. Kasi sabi ng, kita nyo ang Trinity, sabi ni John, and I baptized Jesus. When Jesus was baptized, I saw the Holy Spirit in the form of a dove. Nag-descend sa kanya. And then I heard a voice from heaven. Yung Father nagsalita, this is my beloved Son of whom I am well pleased. Ayun po. Yun po ay idea o concept ng nag-exist talaga ang Diyos in three persons. Pero hindi sinabi na dyan, ito yung Trinity. Wala pa tayong makikita nun. Pero yung rapture po, no, yung Latin Vulgate, okay, tingnan natin yun. The Latin Vulgate translation of the Bible renders the word rapturo. Okay, yung rapturo. Yung po si Jerome, na isang scholar na Latin, no, na sa Latin. Ito yung translation po yung snatching away, no, rapturo po. Ngayon sa Greek meron. The Greek word is harpazo, which means to snatch or take away. No? Kaya kita nyo po, sabi diyan, we who are still alive and are left will be caught up, kita nyo, or snatch or take away. Yun po yun. Yun po yung rapture, harpazo, no? Ayun po, the idea or snatch or take away. The idea in English is the state or condition of being carried away. Yung dinala, hinila, no? Dinala, tinangay, no? Ayun po. Kumbaga sa flood, tinangay, no? Kumbaga naman sa ipo-ipo o sa, 'di ba, sa mga hurricane, 'di ba? Nadala, no? Ayun po yung idea noon, mga kapatid. Kaya yung concept, yung idea ng catching up o ng snatching away, andun po talaga. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, nasa cloud si Jesus, tayo po ay aangat. The dead will in Christ will rise first. Then tayo na, assuming that we're still alive, pagdating ng rapture time before ng tribulation, yun ang mangyari sa atin. Okay ho? But aside from that, tingnan po natin yung mga passages na ito. Acts 8:39. Sa Acts 8:39, nasabi po ganito, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. And the eunuch did not see him again, but went away rejoicing. Ito po, no? Di po ba? Alam natin ang context nito. Biglang sinabayan ni Philip sa karwahe yung eunuch. Yung pong eunuch, yung po isa sa pinaka-attendant ng prinsipe ba ng Somalia ba yon, no? Tapos binabasa niya yung passage ng Isaiah, hindi niya maintindihan. Kaya sabi ni Philip, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Yung binabasa mo, sorry. Hindi ka sige, paliwanag ko sa'yo kung sino yan. Tapos po, di nga po, sabi niya, sumampalataya yung eunuch. Tapos
Ethiopian eunuch, hindi Somalia. Ethiopian eunuch. Okay, oh. So binaptize niya sa water, di po ba? Pagkatapos po na, ayan na. Pagkatapos po nung mabaptize niya sa water, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. Ayun. Rapture po yun. In-touch siya. Ay, yung eunuch nagulat. Nasaan yung nagbaptize sa akin? Biglang nawala. Of course, yung po mga liberal theologian, isa na naniniwala dyan. Basta sino ba yung liberal theologian? Ay, yun din yung mga nagpakadulubhan sa Biblia na dahil nga sa sobrang talino na, sa sobrang liberal na ang approach sa Bible, eh, hindi na sila naniniwala yung mga ganyang miraculous, yung bang yung extraordinary, no? Pero tayo literal tayo, eh ganun talaga, biglang nawala eh. Di po ba? Ano ibig sabihin nun? Biglang inalis ng Lord, no? Kasi bilis ng more than the speed of sound, nawala eh. In-snatch away eh. Tapos si Philip na lang nakita sa ibang lugar na nangangaral. Ayun, another. Sa 2 Corinthians chapter 12, verses 2 to 4, sabi po, I know a man in Christ who 40 years ago was, ano po, caught up, rapture po yan, caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. No? Ayun, si Paul po yun eh. He was referring to himself actually. Nung bigla daw po siyang naidala, he suddenly found himself nandun sa presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos po sa third heaven. Sa luklukan ng Diyos. Ngayon, hindi niya alam, paano ba nangyari ito? Kaya nga sabi niya, whether it was in the body, kasama ba yung katawan lupa ko? Or out of the body, humiwalay ba yung kaluluwa ko? I do not know. Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag. Nakita niyo po na ang isa sa mga criticism sa atin, paano yung rapture? Parang katawa-tawa naman. Aangat ka, di po ba? Parang sci-fi. Tayo naniniwala sa sci-fi, sa mga palabas. Pero sa Bible na sci-fi ay nating maniwala. Di po ba? Nakakalungkot. Okay, sabi ni Paul, but God knows, and I know this man, whether in the body or apart from the body, sabi niya, no? So sabi niya, ito na sabi niya, kilala ko naman yung taong to kasi siya yun. Whether nung ako napunta sa third heaven, kasama yung lupang katawan ko, o apart, naiwan yung ano ko, no? Ang mahalaga, sabi niya, I do not know, but God knows. Was caught up to paradise, again, no? Caught up, inulit-ulit. Caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. Marami po siyang narinig sa libro. Siyasa na kayo. Ayan. Marami siya narinig doon sa third heaven, no? Sa luklukan ng Diyos. Pero hindi siya pinayagan na i-reveal. Kaya nga po, binigyan siya ng thorn in the flesh, di po ba? Kasi nga po, may tendency siya na sabihin niya. Binabawalan po siya ng Diyos na sabihin. So para maging safe siya, di ba, binigyan po siya ng isang thorn, si Paul. So that hindi siya magyabang sa mga revelation na binigay sa kanya ng Diyos. Okay, ho? Tingnan niyo po, both the idea and actual events of being raptured or snatched, taken, ayan, sige, tingnan natin. Both the idea, basta ba't idea? Di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, mga idea yun eh, yung rapture, no? Actual event din siya na nangyari. Actual events of being raptured, snatched, taken, or carried away is clearly evident in God's word. Kita po natin yan. O, di po ba si Enoch, di po ba, na-snatch din siya, bigla na lang siyang nawala eh. Di po ba si Enoch, bago magkaroon sa Genesis 6 ng flood, snatching away po yun, no? And Enoch was no more. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Saan napunta? Kasi nga, in-snatch. O, di po ba si Elijah, sinusundan nga ni Elijah eh. Maya biglang nawala nga si Elijah. Kinuha na ng whirlwind pataas. At naiwan niya yung cloak, di po ba? Yung balabal niya. At yun ang naging parang gesture ng power na nangyari kay Elisha. Nakinig po ba tayong lahat, mga kapatid?
Kaya kita niyo po yung rapture, ano siya, parang kakaiba siya. Kung nanonood kayo ng Avengers, di po ba? Yung mga, alam niyo na, mga sci-fi yan yung mga maraming mga yung mga kakaiba na sa normal hindi mo pwedeng gawin. Nalipad, umaangat. Bakit ba tayo, ang mundo, kaya natin paniwalaan yan? Yung mga ganyang Avengers, yung ganyang mga zombie na nabuhay, no? Parang naaliw tayo, parang as if totoong totoo. Pero pag ang Bible po ang nag-portray, di po ba, ng ganyang mga parang spectacular, rapture, umangat, nabuhay yung mga patay. Bakit ang hirap? No? Ganyan po yung mundo, mga kapatid. No? Kapag may kinalaman sa Diyos, salita ng Diyos, ang mga revelation, parang hirap paniwalaan yan. Parang fiction lang yan, pastor. Wala lang yung pastor, meron lang yung moral lesson. Of course, merong moral lesson palagi sa Bible. Meron palaging, sabihin na po natin, yung pong epistemology, no? Kumbaga, palaging merong gagawin sa kaluluwa natin. Pero hindi po natin pwedeng maalis ang supernatural aspect ng Bible. Because in the first place, supernatural na pong Bible kasi ang sumulat nito no less than God Himself. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng Lord, heaven and earth will pass away, but my word will remain. No? Anong mag-remain? Lahat. Kung ano nakasulat dito, bumuka yung Red Sea, no, kumain ng libu-libong tao sa konting resources. Hindi po ba? Nabuhay yung mga patay. Tingnan po ba natin? At sa Revelation, yung mga mangyayari ng mga yayanig yung buong universe. Why can't we believe that? Why these Bible scholars can't believe that? Why so many Christians na hindi naniniwala sa gano'n? Tingnan po ba natin? Kasi pag inalis po natin ang supernatural sa Bible, then hindi na siya gano'n, Bible. Kaya nga po sabi sa 2 Timothy 3:16 to 17, hindi po ba? Ang all scripture is inspired by God and is profitable for what? For everything. For teaching, for correction, for instruction, for edification, including the miraculous. Including those, sabi nga yung Israel Avengers, no? Yung ano ba yung pinaka-latest ngayon ng mga Spider-Man, di ba? Mga kababalagan yan, no? At sa Bible po may ganyan because our God is a miraculous God. He's a miracle-making God. In the beginning, di ba? God created the heavens and the earth. Then God said, let there be light. Punong-puno po ng himala at kapangyarihan ng Diyos. No wonder, marami po sa mga salita ng Diyos ay makita natin talagang kakaiba, especially itong end time event. Itong rapture na palagi, no, na ngayon nga po kumukunti na lang yung maniniwala sa rapture. Pero tayo, maniniwala pa rin tayo because yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Why? Kasi nga po, masyado nagiging liberal na ang takbuhan ng mga turuan ngayon. Sa Bible school, sa seminaries, ang makikita po, ang mga professor dyan, iba na ang mga turo. Maintindihan po ba natin? Minsan, nakakatakot na rin mag-Bible school. Hindi mo alam kung ano tinuturo doon. Unless, kilala mo kung sino yung magtuturo. At kung ano yung kanilang, sabi natin, statement of faith. Sabihan po ba natin? Kaya, nag-debate ako. Sabi ko lang po mga kapatid, yung pag-asa sa end time. At ang isa sa pag-asa natin ay itong about rapture. Okay, ngayon, pumunta na po kasi tayo doon sa chapter 5. Kaya lang, baka puno na yung mga natin, no? Baka hindi natin ma-digest maigi. Anyway, sabihin ko na lang po ito, as a church, okay, believing in pre-tribulation rapture, pag sabi pong pre-tribulation, ibig po sabihin yan, meron po kasi 7 years na matinding paghihirap, higati sa mundo pagdating ng end time. No? Kaya po pre-before, bago magkaroon ng matinding kapighatian sa mundo na kung saan, unang-unang ang Israel ang tinatagit ng Diyos na magbalik loob sa Kanya, of course including yung mga Gentiles na hindi pa kumikilala sa Kanya. Bago mangyari yun, na-rapture na tayo, kinuha na ang church ng Diyos.
Kaya pre-tribulation rapture tayo. We distinguish it as the Lord coming for His church to be with Him. Yung second coming, pag-usapan na lang natin sa susunod, no? Para hindi kayo malito. And His second coming with His saints, kasama na tayo to the world to establish His millennial earthly kingdom, yung 1,000-year reign. Ako doon kayo mag-alala, hindi natin pag-usapan yung Revelation, hindi ko yung detalye. Sinasabi ko lang po yung panoramic view, no? Yung somewhat yung matawag nun, parang outline yan. Okay? Ano? So, yung rapture, dumating ang Lord sa clouds, sinundo tayo. Ano po mangyayari? Habang nandun tayo, dalawa po mangyayari. Yung Bema Judgment, yun po yung mangyayari sa itaas. Na alam ko, yung maratagal sa atin, alam niyo na yung mga tinuro ko na ito sa inyo na sinabi ng salita ng Diyos, no? Sa 1 Corinthians, no? Chapter 3, chapter 10, nandun yan. Sa Romans, chapter 14, nandun yan, no? Yung Bema Judgment. Save tayo, pero gusto ng Lord, i-rewardan tayo, evaluate yung nagawa natin para pagdating sa millennial, 1,000 earthly reign, doon tayo gagantipalaan ano yung magiging role natin sa millennium. Di pa pala tapos ang paglilingkod, no? Mukhang hindi pa nga. Mukhang hindi pa nga. Assuming, of course, na naging faithful tayo, naging maayos yung paglilingkod natin sa Lord, meron tayong mga role pagdating ng millennium. So, andun yung bima. Ang isa pang mangyayari, yung marriage supper of the Lamb. Yung pigingan sa kasal, no? Yan. Di po ba, umatin tayo ng kasal, may presidential table, di po ba? Kung saan, sa langit po, walang presidential table. Ang sikat lang doon, si Jesus. Tapos lahat tayo, mga saints, mga Christian, doon tayo. Sa napakahabang presidential table, doon lahat ng mga Kristiyano, nakikipag-supper sa Lord. Fellowship po yan. Na wala ng distraction, wala ng, and talaga bang behold natin ang Lord kasi marriage supper of the Lamb. Kaya nga very intimate yun. Ang imagery is wedding banquet, no? Marriage supper, no? Kumbaga, kinasal tayo parang, so to speak, literally, naikasal tayo doon. Diba ang tawag sa atin sa church, the bride of Christ? Kumbaga, sinundo nga ho tayo eh. By John 14:6, sabi ng Lord, do not be huwag kayong malungkot, huwag kayong mabalisa. I will return, but I will first prepare a place for you in heaven. Yung po'y lingwahe ng marriage na nangyayari sa mga Hudyo na pinag-aahanda ng groom, yung kanyang magiging asawa ng bahay at ang architect nun yung tatay niya. O sige anak, sunduin mo na yung bride mo. Tatapusin ko na itong bahay na ito. Amen, no? Kaya yung habang wala yung groom, susunduin niya yung bride niya, yung father naman niya, ayusin maigi yung bahay para pag balik ng groom kasama yung bride at any given time, at any given moment, ayos na yung bahay. O yun po yung image doon, imagery. Pagsundo po yun. So yung rapture po, pagsundo sa atin. Basta bakit tayo susunduin? Kasi nga magkakaroon ng marriage supper. Kasi nga tayo nga yung bride ng Lord. Amen po. And then, yung bima. Kayo? Hindi pwede gawin yung supper, marriage supper dito. Ang marriage supper of the Lamb, sa langit po yun. Sa presensya ng Diyos, sa itaas. Doon sa pinanggalingan ni Paul. Hindi po dito sa earth. Yung bima po, doon din po yun. After ng 7 years, yung second coming, kasama na tayo. Okay? At kasama yung mga anghel din. No? Kasama tayo to rule for 1,000 years. Kasama ang Panginoon. At yung nga yung earthly millennial kingdom. Amen po ba na talagang doon, He will rule like a rod of iron. Di po ba? Di po ba yung kanta noon dati? Pinakanta natin yan eh. Yung black na pataba. Sino ba yun? Yung mga nauna yun eh. Sa bahay ni Don Moen. Kalimutan ko na pangalan niya. Kalimutan ko na yung kumanta ng For the Lord is good. For the Lord is, di ba? Meron siyang kanta na He will rule like a
rod of iron. Sabihin, pag ang Diyos na umamahala dito, siya yung hari. Kaya yung righteousness, yung talagang, ayan, si Ron Quinoli, salamat kay Raymond. Si Ron Quinoli, ayan. Yung rule ng righteousness, mas magpiprevail. Amen, no? So, haba na ako dito mga kapatid. So, discuss natin yung second coming, no? Yung chapter 5, verses 1 to 11. Discuss natin siya next. Para hindi kayo masyadong, Pastor, nalilito na ako sa sinasabi mo. Okay, oh? So, God bless us all. Pero ito lamang po, di po ba? Masarap isipin, masarap na pakinggan na meron tayong assurance na if and when gugulo itong mundo, itong nangyayari sa Middle East, potential po ito na mag-create ng, di ata alam kung anong pwede mangyari. Hindi natin alam, parating na ba ang Panginoon? We really don't know. Pero kahit nandito pa tayo, ang nangyayari sa Middle East ngayon, it's just a sign na talaga palala ang mundo. Ay kailangan po, maging handa tayo spiritually, maging matibay tayo, matatag. Kasi pwedeng ang conflict na yun mag-escalate hanggang dito. Anything can happen, mga kapatid, ngayon sa mundo. Meron tayong West Philippine Sea, merong Taiwan, andito ang US, merong bisang US sa atin. Ako, sa lahat ng panig ng mundo, may mga flashpoints, may mga potential conflict, mga kapatid, pag nagsabay-sabay yan. So lang ang ibig sabihin niya, mga kapatid, puputok yung Third World War. Hindi naman pumunta doon, no? Pero tayo laging lumapit sa Panginoon. And of course, pag-pray natin, nawa itong conflict dito sa Middle East, nawa medyo mag-stabilize ulit. You know? So, basta meron po tayong blessed hope. Yun po yung sa future, meron tayong security and protection sa Lord. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa pag-aralan namin ng iyong salita. Nawa po, ma-encourage kami, ma-sustain kami ng iyong salita na kahit anong mangyari dito sa mundo, we have our backs, the Lord. Ikaw po yung nag-preserve, ikaw po yung gumagabay, ikaw po yung mahawak sa amin. Tulungan mo po kami na ma-inspire na maglingkod sa iyo, sumunod. Dahil nga po, pag nagkaroon na ng rapture, ang isa pong mangyayari ay yung Bema Judgment. Nawa, Lord, ay maging maganda yung aming pag-evaluate mo sa amin as far as serving you is concerned. Dear Lord, dalangin po namin yung conflict doon sa Middle East. Hindi po namin alam paano ito ma-resolve. Pero po, Lord, ingatan niyo po, nawa po, wag nang madagdagan yung mga casualties ng mga civilians, both sa Palestinian at sa mga Israelita. Panginoong Diyos, kailan po pwede mag-intervene dito? Kahit yung presidente ng Amerika, Lord. Kahit ibang mga Arab leaders, Panginoon, wala sa mga gawa dito. Unless po, Lord, na mag-intervene kayo. And that is our prayer tonight. Lord, mag-intervene kayo para po medyo mag-stabilize po yung sitwasyon doon. And we pray, Lord, na ma-suspend na po yung mga bombings na yan. Ma-spare na po yung mga civilians para hindi na po sila masaktan, mapahamak sa giyerang. We entrust this to you, dear Lord. This conflict, as well as our lives and our hearts. We bless you for the time, Lord, na bigyan niyo po sa amin na makapag-aral ng iyong salita. Thank you, God. We praise you and we honor your name. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Thank you po, mga kapatid. Salamat po at magandang pamamahinga po sa gabing ito sa ating lahat.